Sige po, for 30 seconds, pag-pray mo yung nasa kaliwa at sa kanan mo. Come on, just declare good things sa Kanya. Declare mo yung blessing ni Lord, the strength, strong faith, God's protection, yung favor ni Lord, yung kauhawan sa salita ng Diyos, kalakasan, declare hope, declare faith, abundance in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Right now, we just rebuke, Lord, anumang pong plano ng kaaway. And I declare and invoke the blood of Jesus sa bawat isa na nandito. Maraming salamat for your mighty presence, Holy Spirit. Kayo po ang patuloy na mangusap sa bawat isa. Kayo ang patuloy na magbago ng aming isip, ng aming puso. At kayo lamang po ang maitaas sa lugar na ito, Lord. Wala pong sino man ang maitaas, walang pangalan, ba't ang pangalan mo lamang, aming Panginoong Yesus, ang madakila, malwalhati sa aming buhay at sa simbahan po namin. Ito po ang aming panalangin in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Pakisabi mo naman sa katabi mo, masaya akong makita ka. Masaya akong makita mo. Amen. I'm so blessed na minsan pa, sama-sama po tayong makapagpuri sa Panginoon at makapakinig ng Kanyang salita. Amen? Amen. Meron po akong kwento ulit bago tayo magsimula. Meron pong isang babae na bumili ng parot or loro sa Tagalog. Bumili siya ng parot kasi gusto niya ng merong kausap dahil siya na lang mag-isa sa kanilang bahay. So, pumunta siya sa pet shop, bumili siya ng parrot na nagsasalita. Okay? Di ba, pag may parrot na, kung may nakakita na kayo, di ba, lagi tinuturo, pangit, pangit. Pero yon, yung parrot ko na yon, kaya niyang makipagkwentuhan. Okay? So, inuwi niya, okay? Binili niya ng mahal, inuwi niya, so that meron siyang companion, meron siyang kakwentuhan. And then, nagtataka siya, ilang araw na, hindi nagsasalita yung parrot. So, ang ginawa niya, bumalik siya sa manager ng pet shop. And then sabi niya, bakit hindi nagsasalita yung parrot na nabili ko sa'yo? Sabi niya. And then sabi ng manager, bilhan mo ng salamin. Kasi sabi niya, gustong nakikita ng mga loro ang kanilang sarili. So, baka pag nakita niya yung sarili niya sa salamin, magsalita siya, sabi niya. So, ang ginawa ng may-ari na babae na ito, bumili nga siya ng salamin. At binigay niya doon sa parrot. Pero paglipas ng ilang araw, hindi pa rin nagsasalita itong loro na ito. No? So, again, bumalik siya sa manager ng pet shop. And then sabi niya, hindi pa rin po nagsasalita yung parrot na binili ko. Sabi naman ng manager, bilhan mo ng swing. Di ba yung duyan na maliit? Oo, para sabi niya, baka dahil sa kakaswing niya, magkaroon ng activity, hindi na siya mainip, magsalita na siya. So, sumaya siya. Sabi niya ganyan. And then, yun nga, ginawa ng babae, bumili na naman siya ng swing ng parrot, nilagay doon sa cage, doon sa kulungan, at inantay na magsalita yung parrot. And then, hindi pa rin nagsalita. So, can you imagine? Frustrate na yung babae. No? Gusto niya na lang may kakwentuhan. Ayaw pa rin magsalita ng parrot. Okay? Bumalik siya ulit doon sa pet shop. And then, ang sinuggest nung manager is bilhan siya ng ladder. Okay? Para daw makaakyat baba yung loro. Okay? Bilhan mo ng ladder, sabi niya. Kasi, gusto din ng mga parrot yung akyat baba sila, sabi niya ganyan. Again, sumunod ang babae at paglipas ng isang linggo, wala niyo anong nangyari. Nalaglag. Namatay yung parrot. Okay? So, bumalik ang babae doon sa manager, binalita yung malungkot na balita na ito. Sabi niya, manager! Namatay na po yung parrot na binili ko.
And then tinanong siya ng manager, wala ba siyang last words na sinabi bago siya mamatay? Sabi niya. Sabi ng babae, meron po. Sabi niya. Sa mahinang boses, ang sabi ng babae, ang sinabi daw ng parrot, yung kanyang last words bago mamatay is, wala ka bang pagkain? Binilhan ng accessories, binilhan ng lahat ng tingin niya na kailangan niya, pero yung walang talagang pinakakailangan ng parrot, which is kumain at o pagkain, ay hindi ibinigay. Okay, so ang ating pong topic ngayong umagang ito is how to live by priorities. Okay? Alam niyo po, ang pinaka magandang prinsipyo na dapat lakaran ng bawat Kristiyano is to make major things major. Huwag kang mag-major sa minor things. Mag-major ka sa mga major things. Amen? First things first. Pakisabi sa katabi mo. Unahin mo ang dapat unahin. Amen? So tayo po ngayon ay papasok sa isang mahabang series of messages. At ang una po nating topic ngayon is how to live by priorities. Simula ngayong buwan po na ito hanggang susunod na March and even April, i-go through po natin yung 10 commandments. Okay? And the first commandment of God ay mababasa po natin sa Exodus verse 20, verses 2 hanggang 3. Okay? So yan po ang ating unang topic ngayon. What is the first commandment of God? Okay? Ang sabi niya po sa Exodus 20 verse 2 to 3, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt. Ito po, ang kausap niya dito ang mga Israelita, kaya ito ang sabi niya sa kanila. Out of the house of slavery, you shall have no other gods before me. Sabi nga sa katabi mo, you shall have no other gods. Amen? So, ito po ang unang utos ng Diyos, and I think this is the foundation sa lahat ng mga 10 utos. Amen? No? Last week, pinag-usapan natin yung topic na paano nga ba mamahal ang Diyos na hindi mo nakikita. At doon, sinabi natin na isang paraan para mapakita mo na mahal mo ang Diyos ay sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa iyong kapatid. Amen? Kasi doon pinag-aralan natin kung ano ang gawin mo, sabihin mo na maganda o pangit sa iyong kapatid ay para mo na rin ginawa sa Diyos. Amen? And ngayong umagang ito, this is also one of the ways we can show na mahal natin ang Panginoon. Paano? Kapag inuna mo siya sa iyong buhay. Amen. Ready na po ba tayo? Okay, so let's listen. Okay? Dito po sa ating mensahe ngayong umagang ito. As I read 1 Samuel, no, ang reading ko po ngayon ay nasa 1 Samuel na ako. Doon sa chapter 8, no, paglabas kasi ng mga Israelites from Egypt, wala silang naging ibang hari kundi ang Panginoon. Kung ano ang sabihin ng Panginoon through the prophet, yun ang kanilang sinusunod. Pero sa tagpo ng 1 Samuel, pagkatapos na maghari, hindi naman maghari, but manguna ang mga judges like Gideon, Samson, dito sa tagpo ng 1 Samuel chapter 8, humingi na sila ng hari. Okay? Sabi nila kay God, bigyan mo kami ng hari. Tignan mo yung mga ibang bansa na katabi namin, meron silang hari. No? Kasi they cannot see God. Amen? Parang sa kanila, ang hirap na paano yung namumuno na hindi namin nakikita. So sabi nila, bigyan nyo kami ng hari. No? So imbis na si God ang maging hari nila, ang ninais nila is a human king. Amen? Nakakasunod po. Ngayon, para maintindihan po natin
seryoso, yung hindi mo unahin o gawing hari ng buhay mo ang Diyos, dito sa kasaysayan ng mga Israelita, no, nakita natin kung paano sila ay, yung buhay nila naging masama, naging mahirap, because tinakwil nila ang Diyos. Amen? And alam niyo po yung loyalty sa Panginoon. Diba? Kung sino yung pinaka mahalaga sa'yo, doon ka loyal eh. Kung sino ang inuuna mo, yun, doon ka loyal. Tama ba ba? Amen? Kung sino ang sinusunod mo, doon ka loyal. Amen? Ang mga Israelita, ganun po ang ginawa nila. They turned their backs to the Lord. Tinalikuran po nila ang Panginoon. Itinakwil ng mga Israelita ang Panginoon. Because, sabi ng 1 Samuel 8 verse 7, sinabi ng Diyos kay Samuel, hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi ako. Ayaw nilang maghari ako sa kanila. Kapatid, kapag hindi po una ang Diyos sa buhay natin, hindi mo masasabi na siya ang Lord mo. Hindi mo masasabi na siya ang hari ng buhay mo. Amen? Kaya po, kapag mas pinapahalagahan natin yung world standard, no? Kasi sinabi nila, ganun yung mga karatig bansa namin eh. Kaya gusto namin, ganun din kami. Pero kapatid, tinawag po tayo para maging iba. Amen? Amen? Tinawag po tayo para hindi maging kagaya ng mundo ito. Tinawag po tayo para maging kakaiba. Amen? And, ang nakakalungkot po sa mga Israelita, ayaw nila yon na maging iba. Na ang hari nila ay ang tunay na Diyos. Ang gusto nila is a human king. Amen? Kaya nga po kapatid, yan po yung topic natin ngayong umagang ito. How to live by priorities. Paano natin unahin kung sino ang dapat unahin sa buhay po natin. Amen? Sabi po ng Luke 10, verse 27, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Sabi sa katabi mo, buo. Hindi 1/4, hindi 1/2, hindi 3/4 ng iyong puso. Kung hindi, buo. No? Ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, at mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kapatid, imagine mo ngayon, yung buhay mo is like a car. Okay? Sino pong merong sasakyan dito? Okay? Now, sa isang sedan, meron pong trunk, may back seat, may passenger seat, at driver seat. Amen? Imagine mo, your life is like a car. Nasaan kaya si Jesus sa loob ng car? Nandoon ba siya sa trunk, doon sa likod, kung saan mo nilalagay yung mga gamit mo? Inilalabas mo lang siya tuwing emergency or tuwing Sunday? Jesus, lumal na ka, Sunday na. Mag-worship ka na. Is Jesus at the trunk? Nandoon ba siya sa likod? Or, si Jesus ba is nasa backseat? Nasa loob ng buhay mo, pero diyan ka lang. Okay? Samahan mo lang ako. Okay. Nandiyan yung presence ni God, pero ako pa rin ang nasusunod. Ako pa rin ang nagdadrive. Or, baka naman nasa passenger seat. Kinakausap mo na lagi si Lord. Amen? Pero, hindi pa rin siya ang driver. Or, baka ginawa mo ng driver si Lord ng buhay mo. Pero, pag lumiliko siya pa kanan, wop, nakamunta Lord. Kaya mo. Diba? Yun ang nakakainis na passenger. And si Kuya Abe, ganyan siya nagagalit sa akin. Siya ang nagdadrive, pero, uy, ang dami kong comment. Magalan mo. Sabi niya, hindi talaga ako makapag-drive pag wala ka. Sabi niya, kasi para akong walang mata. Sabi niya, hindi niya nakikita yung daan kasi ang dami kong comment.
Ganon din ba tayo kay Lord? Binigay mo na yung manubela sa Kanya, pero gusto mo, ikaw pa din ang nasusunod. Hmm? Amen. So, meron po akong 5 points sa atin ngayong umaga nito. Paano natin malaman that God is really first sa buhay po natin? Amen. So, number 1, okay, so yung salitang first, F-I-R-S-T. Punta tayo sa letter F. Para malaman mo kung talagang priority mo si God, number 1 daw is finances. Una ba daw si Lord pagdating sa finances? Pag titignan ko yung budget mo o yung list of expenses mo, makikita ko ba dyan that God is really first? O baka nauna mo pang i-check out ang lahat ng mga nasa add to cart mo before mo ibigay yung tithes mo sa Panginoon? Hello? May kausap ba ako? Amen? For you daw, nung malaman mo that God is really first, number 1 is finances. Sabi po ng Deuteronomy 8:11-14, kapatid, sabi niya, warning ito, prosperity can make you forget God. Kaya ito po ang sabi ng Deuteronomy, mag-ingat kayo na huwag niyong malilimutan ng Panginoon na inyong Diyos. Baka kapag nakakain na kayo at nabusog at nakapagpatayo ng mabubuting bahay, magagandang bahay, at dumami na ang inyong mga pera, pilak at ginto, maging mayabang kayo at malimutan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Ate Wilma, wala pa naman kami madaming pera. Pwede rin po ang kahirapan ang magpalimot sa atin sa Panginoon. Una mong malintunan before you unahan ni Panginoon, God. Amen? Kaya meron pong prayer sa Proverbs chapter 30 verse 8-9. Ito yung prayer ni Agur na I think napakagandang ipag-pray natin. And this is a prayer of contentment. Ang sabi niya, Panginoon, huwag mo akong gawing mahirap o mayaman. Ibigay mo lang ang kailangan ko sa araw-araw. Dahil baka kung sumobrang kayamanan ko, sabihin kong hindi na kita kailangan. At baka naman kung maghirap ako, matuto akong magnakaw at mapahiya ko ang iyong pangalan. Ang ganda ng prayer niya, no? Amen? Pwede naman pala yun no? Kasi pag naghangad ka naman ng sobrang kayamanan, wala na kaliwanda na ka, Lord, magina akong mayabang. O kaya naman, if sobrang kasakit naman hindi ako, baka magkasala ako sa harapan mo. Kaya sabi niya, Lord, bigyan mo lang ako yung enough araw-araw. Ang tanong, ano ang enough para sa'yo? Kung single ka, pwedeng konti lang ang kailangan mo. Kung pamilyado kang tao, marami kang anak, nagka-college, amen? Baka iba yung enough para sa'yo. Pero napakagandang ipag-pray nito na, Lord, huwag sobrang yaman, huwag sobrang hirap. Enough every day. Amen? Amen. Amen. Kasi po may kwento sa Bible, si King Uzziah. No? So 2 Chronicles 26 yung kwento niya. No? So si King Uzziah is, nag-start siyang maghari at the age of 16 years old. And then, nagsimula siya ng tama. Tama yung priority niya, tama yung puso niya. No? Sabi po ng verse 5 doon sa 2 Chronicles 26, sabi niya, he set himself to seek God. And as long as he sought the Lord, God made him prosper. So, sabi niya, dahil bata si King Uzziah, alam niya na hindi niya kayang maghari on his own without the help of God. Kaya sabi ng verse 5, lagi niyang hinahanap ang tulong ng Panginoon. Amen? And ang sabi niya, as long as ginagawa yun ni King Uzziah,
siya ay nagpa-prosper. Siya ay nagtatagumpay. Amen? Ngayon, pinagpala po siya ng Diyos because of that. Naging malakas yung kanyang army, dumami yung kanyang baka, ubasan, at naging famous po siya. Pero alam niyo po kung ano yung nakakalungkot. Pagdating ng verse 16, ilan lang ang tinalon, diba? From verse 5, tumalon sa verse 16, eto na po ang sabi. Ngunit nang maging makapangyarihan na si Uzziah, naging masama siya dahil sa kanyang kayabangan. Alam niyo ang greatest test, hindi yung pagkulang ang pera mo. Ang greatest test kapag mapera ka na, are you still going to seek the Lord? Mag-humble ka pa rin ba sa Panginoon? Sasandal ka pa rin ba sa Panginoon? Because tignan mo yung nangyari kay King Uzziah. Naging masama siya dahil sa kanyang kayabangan. Ang mahirap, wala ka pa man sinabi, mayabang ka na. Pero buti na lang, wala po dito noon. Amen? Nasa ibang church siguro. Hindi, joke lang po. Joke lang po. Sabi niya, naging suwail siya sa Panginoon na kanyang Diyos. Amen? Kaya nga po kapatid, yung pagiging prosperous po natin, yan yung pinag-pray natin this year eh. Mag-advance po tayo, mag-next level tayo sa ating pong kabuhayan, in every aspect ng ating buhay, ministry, no? Pero kapatid, be careful kapag inangat ka na ng Panginoon. Amen? Huwag mong sabihin na hindi ko na kailangan si Lord. Amen po? Kaya nga kapatid, bakit ka nagtatides? Ba't ka nagbibigay sa Panginoon? Para hindi ka kontrolin ng pera mo. Amen? Alam mo mga taong hindi nagtatapat sa Diyos pagdating sa pera, kontrolado sila ng pera nila. Kaya kung ayaw mo na maging Diyos mo ang pera, unahin mo si Lord pagdating sa pera mo. Amen? Hindi po tayo humihingi ng malaking offering dito. Baka ay, mag-preach yung pastora, buri na siguro yung pera ko. Hindi. Amen? Amen po. Pangalawa, first, okay, letter F, finance. Letter I is interest. Kung sinabing interest, ito yung career mo, studies mo, mga hobbies mo, amen? Mga recreation, yung leisure na gusto mo sa buhay mo, amen? Sabi po gaya ng 1 Corinthians 10:31, kaya nga, sa anumang ginagawa ninyo, maging sa pagkain o pag-inom, gawin ninyo ang lahat para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Nakakaubos po tayo ng oras sa chismis, diba? Magiging chismis tayo online, na ng latest. Amen? Yung sa TikTok, no? Facebook. Pero kapatid, imagine this. Kapag namatay po tayo at pumunta sa langit, sinalubong tayo ni San Pedro. Tapos, ipapakilala ka niya kay Obadiah, no? Zephaniah. And then tatanungin ka nila, nabasa mo ba yung libro mo? Anong libro? Amen? Kasi hindi pala niya nabasa yung kanyang Bible even once sa kanyang buong buhay Kristiyano. Sino na po nakabasa dito from Genesis to Revelation? Wala? Assignment nyo po yan ngayong taong ito. Subukan po natin na kahit once every year, mabasa po natin ang buong Biblia. Amen? Hindi yung interest po natin puro games, social media. Amen? Hindi masamang magkibalita, pero kung yan ang nagiging dahilan para hindi mo mauna si Lord sa buhay mo, kapatid, yan ang mali. Amen? Anything that takes place, the place of God sa ating buhay, ay nagiging idol. Amen? Kaya nga po, kapatid,
It's time na unahin po natin si Lord even in our interest. No? Amen po? Nakakasunod po ba tayo? And then, pangatlo, letter R, in our relationships. No? Kapag daw una si Lord sa finances, sa interest mo, and then pangatlo, sa relationships. Sabi pong ganyan ng Acts 5, verse 29. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. Kasi dito po sa tagpo na ito, nagpipreach sila. Ngayon, ayaw ng mga taga-Sanhedrin, no? Yung mga church, religious leaders, during that time, ang ginawa nila, pinakulong sila. Kaya lang, pagkatapos nilang ma-serve yung ilang araw na pagkakakulong, paglabas nila, nag-preach na naman sila. So, nagalit na yung mga religious leaders talaga at pinatawag sila. Sabi nila, bakit hindi kayo tumigil ng pag-preach about kay Jesus? And then, ang sabi po nila, we would rather follow God than follow humans. Amen? Alam nyo, madalas po, no, meron akong mga naririnig, hindi kami nakapunta kasi po pinigilan kami ng nanay namin, ng tatay namin. Alam niyo po, hindi po yun pagre-rebelde. No? Sa mga tagpo po na yon na gusto natin i-honor yung parents natin, pero kapag ang tinuturo na po nila ay labag sa utos ng Diyos, we would rather follow God than follow our parents. Diba? Sa trabaho, sabi, Dr. Manning, receive mo ngayon eh. Dagdagan na yung 50%. Are we going to follow our boss? Or are we going to follow si God? Amen? Amen. Amen po ba? Ang Diyos ang dapat nating sundin at hindi daw ang tao. Amen? Alam niyo po, masusubok po yung commitment natin sa Lord kapag sa mga relationships natin madalas. Lalo na yung sa mga on top of us, no? Yung mga merong influence above us, yung mga merong authority sa buhay po natin. Amen? Sino ang susundin mo? The human authority or God, who is our supreme authority? Amen? Yung Acts 5:29, hindi po siya lisensya para magrebelde ka. Amen? Para sabihin mo, dapat hindi sundin daw ang tao, sabi ni Ate Wilma. Ang sundin daw si Lord. Amen? Hindi po. Dapat may wisdom din po tayo sa pag-apply dito. And sabi pa po ng Matthew 10:37, ang nagmamahal sa kanyang ama o ina ng higit sa akin, sabi ni Jesus, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat para sa akin. Kabayad na, kapag pala kahit kapamilya natin, inuna natin, compared kay God, sabi ni Jesus, you are not worthy. Hindi ka karapat-dapat para maging akin. Grabe si Lord, no? Straight to the point. Pag sinabi niya po ito dito sa atin, baka may mag-backslide ka, no? Ayan, no? Hindi po sinabi ni Lord na hindi na natin mamahalin ang ating mga kapamilya because siya mismo ang nag-establish ng family. Ang sinasabi niya, kung meron kang kailangan piliin, mas unahin mo ako. Amen. Amen. Ang nagmamahal sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Amen. At one point ng buhay pagsunod ko po kay Lord,
it's a challenge dahil siguro po na di ko alam kung aware kayo, but dahil namatay po si Daddy Paul, so nag-go through po ang aking asawa sa grieving, no? Talagang akit tayo na, chuyo sana, at chuyo naging malawot. But praise God, may balik na, amen? Amen. Pero, nung pakiramdaman kayong puso ko kanita, bisa na aking mag-give up, amen? Na, naku yata tuki, makalanggana, nakabayad kayong pakiramdam. Pero sabi ko po, Lord, whether sunod yung asawa ko po ngayon, sunod ko pa rin. Amen. Baka kayo po, meron din kayong pinagdadaanan na gano'n. Kahit ako, hindi excuse po doon. Amen. But, what I can say is, just continue to follow God. Amen. Itang anak mo na masya sa bundok, itang asawa mo na bisang sunod kang Lord, tukiyarin. Amen. At one point, dinering Lord. Amen. Amen. No? Imagine kaya mo, yung anak mo, yung kapamilya mo, that one day, kasama mo siyang maglilingkod at susunod. Amen. Amen po. Gagawan mo na ako palaging example ng Kuya Abel. O syempre nga kay Abel ako. Ikaw may alduha. And this is real life example. Alam niyo po, kahit po pastor ka o lingkod ka ng Panginoon, hindi ka excuse sa mga ganitong battles. Amen. Lahat po tayo may kahinaan, lahat po tayo may pwedeng pagdaanan. And I hope that through our weaknesses, mapalakas din po natin yung iba. Amen? Alam niyo po, ito kasi yung madalas na problema po natin. Kapag nagkaka-problem tayo sa ibang aspect ng buhay natin, ang una-una po natin binibitawan o naiisip na i-quit ay ang pag-follow at paglilingkod sa Diyos. For example, may pati akong asawa, agad mo nga isip, ako yata sunod kang Lord, mag-quit na ako. Can you relate? Anong kinalaman na dito na? Amen? May problema kaking pera, ang una mong naiisip is to quit serving God and to quit going to church and following Him. Ingkutang na ang connection na dito. Amen? Because that's a lie coming from the enemy. Na pag may nasakit na you are going through struggles, ang una mong naiisip is to quit God. But kapatid, si Lord ang makakatulong po sa atin. Amen? Sino po ba ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan kundi ang Diyos? And then the enemy will tell you, huwag mo na unahin si Lord. May problema ka dito, huwag mo na kinalaman na dito. Amen? Kaya let's fight the good fight of faith. Amen? First, how to live by priorities. Una, finances. Pangalawa, our interest. Pangatlo, our relationships. And ang kasunod is our schedule. Sabi pong ganyan ni King David sa Psalm 55 verse 17, gabi, umaga, at tanghali, ang aking mga hinaing ay ipinapabot ko sa Kanya at pinakinggan niya ako. At hindi nang manalangin 3 times a day. Gabi, umaga, tanghali. Amen? Nag-start siyang evening, tapos kagising na. And then, putang mga niya. Amen? Tanghali. Amen po? Tayo po, hindi tayo nalilate kapag may job interview. Nanginginig tayo, ang sama ng pakiramdam natin kapag nalilate tayo sa ating mga trabaho. Pero meron akong narinig, sabi niya, okay lang kahit malate ka sa church. Importante, nag-attend ka. Na anong klase ito? Amen? Anong pinapakita natin nun?
sa aking schedule, mas importante na professional tayo pagdating sa labas. Pero pagdating sa pagsamba, okay lang kahit mali. Okay mo, gagyan na ang message. Schedule. Ano ang una sa ating schedule? Sino ang nauuna? Sino ang kumukuha ng oras po natin sa buong linggo? Meron po bang lugar si Lord sa araw-araw natin? O tuwing linggo lang, 2 hours? At sasabihin pa natin, 1 hour na lang, doon na lang sa message kasi sobrang haba. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Amen? Amen. Alam niyo, mayroong 168 hours sa loob ng isang linggo. Ilang oras ba doon ang ginugugol mo ng paglilingkod? Just sitting down in the presence of God. Alam niyo po, napakatapat ng Diyos. Hindi man po niya kinukuha yung 168 hours natin. Amen? Mas matagal pa nga ang tulog mo compared doon sa oras na inilalaan mo sa Panginoon sa isang linggo. Computan mo. I-compute mo yung 168 hours. Sige, sabihin na natin, nag-volunteer ka sa church. Ilang oras ang naibibigay mo sa Lord? Baka 4 hours lang. O nasaan ang 164 hours? And then sasabihin mo, napakabigat naman ng gawain. 4 hours compared sa 164 hours in a week. And then you will say, ang bigat. O baka hindi ka man nagpo-volunteer. Makunak talaga. Hindi ako pag-attend next week. Pag-attend ako next week, sakot na kayo. Kung talanta ko, kaya kayo sakyan ako ng invite ko. Amen? Meron po bang tinatamaan? Sino po? Diba? Amen? And then, sabi po ng Lord, my burden is light. Pero sinasabi ng enemy sa atin, mabigat ang gawain. No! Alam niyo po kung bakit I'm working and then I'm pastoring? Gusto kong maging role model sa atin. Na kahit pa na may full-time job, pwede kang maglingkod sa Diyos. I hope and pray, merong mga nanay at tatay na maging role model dito. Na kahit may anak ka, kaya mong maglingkod sa Panginoon. Amen? Okay? Sino po ang gustong maging role model natin sa church? No? Yung gawin kang example, o ba't tayo may lawali kami? Takali anak, pero maglingkod siya kang Lord. Diba? Ang sarap kaya maging role model nun. Hindi yung, ba't tayo may lawali kay? Baka niya may susunod. O, parang pangit. Doon ka na sa ano, di ba? Yung kahit, balang yan, nandiyan mag-business yan. He's serving the Lord. Amen? Gawin mo yung andiyan masakit siya. He's serving the Lord. Alitang may sakit kabot, nakamega 10. Schedule. Amen? Alam nyo, kung talagang i-assess mo lang, mag-a-analyze ka, yung oras mo, mas mahaba pa ang pagtitiktok, pag sa social media, panonood mo ng TV. And then you will tell, wala akong oras para sa Diyos. 168 hours, kapatid. Try mo na i-audit saan napupunta yon. Makikita mo, baka hindi pala una si Lord doon sa schedule mo. Amen? How to live by priorities. And then, last, una, finances. Letter I, interest. Letter R, relationships. Letter S, letter T is troubles. Sabi po ganyan ni Pastor J. John, isa po siya sa mga pastor na pinapakinggan ko. Meron daw estudyante na nagsabi sa kanya or nagtanong,
Sabi niya, hindi ba ang Christianity ay saklay lang para sa mga mahihina ang loob? Parang ina-undermine niya yung faith ni Pastor J. John when the student is tinanong ngayon. Sabi niya, di ba parang sinasabi niya, di ba para sa mga mahihina lang ang Christianity or religion, parang gano'n ang tanong niya. And then, ang sabi ni Pastor J. John, tama ka dyan. Kaya ako, sabi niya, sumasandal. O kaya ako Kristiyano. Okay? Bakit ako nakasandal kay Jesus? Is because I'm broken. Amen. Sino po nga amin dito na tayong lahat ay broken people at nangangailangan ng ating tagapagligtas? Amen? Alam mo, kahit yung katabi mo na yan, nakikita mo parang tumatawa, pero meron niyang mga silent battles na hindi natin alam. Amen? Hindi mo alam, meron siyang silent battle. Kaya nga kapatid, sabi dito, tumpak. Kaya ka Kristiyano dahil broken ka. Hindi ka Kristiyano dahil perfecto ka. Amen? Amen? Inamin mo na makasalanan ka, kaya ngayon may tagapagligtas ka. Amen. Eh, in all our troubles, instead na lumapit tayo, unang-una kay Bombay, kay Paluwagan. Amen? Una po tayo sa ating Panginoon. Amen? Sino ang una pagdating sa troubles mo? Sino ang una mong nilalapitan? Una ka bang magrarant sa tao? Una ka bang magko-complain sa tao? Why not take it to the Lord? Kailan yun, Charles, nung umiyak ako? This week yun eh. Talagang, ay, kapagal kong kapagal. I think that was Friday. Dahil ang peak po ng trabaho namin, summer. So magsa-summer na. Nagpe-prepare kami sa mga dapat gawin, gano'n. Ay, apagagana ako ng obra this week. Because I'm so tired. Talagang gawan min yan. Boss ko kailangan yan nga ba? Kasi po, nung nag-start ako sa work ko, isa lang ang sinaserve ko na yung founder lang. Ngayon, nagkaroon ng executive director. So, dalawa na sila. Imetong na yung butos yan. Gawan min, hindi kailangan yan. Gawan min, hindi kailangan kaya bukas. Ay, may kaya ko. May buryong niya yung utak ko. And then, ano kuya, gagaga ka na. Kasi baka di ko makakalaman. You know when you feel overwhelmed? Yung wala ka nang kayang gawin, walang nete ako yun, wala akong diskarte, makayan eh. Kasi sobra karakal. Talagang itang matud ko na yan, kaya nigising ko, wala galing katawang ko. Huling na ako kakay, itang retang obra na dapat kong gawan. Kaya na naman natin, obra mo, tapin. Kaya natin kailangan kay Lord, amen? Na mga aga ko, sabi ko, Lord, mga di ko. May ano ka na kuya, ala, mga yan, It's because, una talaga kay Lord. Amen? Yun po yung ang point ko doon sa aking kwento. Sumbong ka pa kang Lord. Bayo king asawa mo, bayo kanino pa man. Amen? Kasi yun na nang isolve Lord eh. As if when you pray, may solving problem. Amen? Kaya yung umenga, binaba na ako ulit from our room. Alas 12 na ita, kaya gawa ko na yung obra ko. Amen? Manganta mo. Mga agakas ka, Lord. Amen? Okay, tuloy ang buhay. O niya ngayon, makatalakad na ako na naman yan eh. O bukas kaya mag-obra na ako na naman. Pero bago ka, Becky, Lord. Amen? Ganon din po sa atin. Sino ang first sa atin? Sino ang priority natin? Finances, interest, relationships, schedules, and our troubles. Even pala doon, no? Dapat po pala, not just in good times, but also doon sa mahirap na pinagdadaanan natin. Dapat pala, una rin si Lord. Amen?
May nakuha po ba tayo? Let me end with this. Ito na po yung huli na kwento ko sa inyo. Ito po ang istorya ng manok at ng baboy. Tingnan natin, ano yung difference ng contribution? At ano ang difference pag sinabing committed ka? Okay. So, isang umaga, habang po naglalakad yung manok at saka baboy sa lugar na ito, sa gilid ng kalsada, nakakita po sila ng poster, karatula, no? Sa labas po ng isang restaurant, ang nakasulat po, special today, ham and egg breakfast. So, tuwang-tuwa yung manok, sabi niya doon sa baboy, tingnan mo, sikat na tayo. Ang laki ng naitutulong natin sa mga tao kasi everyday tayo yung nagpapakain sa kanila ng breakfast. No? Kasi ham and egg. No? So yung ham galing sa baboy, yung egg galing doon sa manok. No? So sabi niya, dahil sa atin, masarap yung almusal nila every morning. Tayo ay mag-partner dito sa achievement na ito, sabi niya. And then, tumigil yung baboy. Sabi niya, tumingin siya sa karatula, nakita niya yung sarili niya, no? Nalungkot siya. Sabi niya dun sa manok, sandali lang, kaibigan. Magkaiba tayo. Sa'yo, ang almusal na yan ay isa lang contribution. Pag binigay mo yung itlog mo, buhay ka pa pagkatapos. Amen? Pero ako, sabi niya, para makapag-produce ng ham, kailangan niyang ibigay ang kanyang buhay. Amen? Kaya sabi niya, hindi tayo parehas. Ikaw bukas, buhay ka pa. Ako, patay na ako. Sabi niya. Amen? Ano pong lesson doon? Ang lesson doon is that yung manok, extra lang ang binibigay niya. Kung ano lang ang makayanan niya, kung ano lang saan at kung gaano siya ka-comfortable, yun lang yung level of ng kanyang pagbibigay. Contribution. Contribute mo. Chip in mo. Pero yung baboy, huwag niyo po akong tingnan. Joke lang. Commitment. 100% commitment. Patay kung patay. Amen? Para ma-produce niya yung ham, kailangan niyang ibigay ang kanyang buong buhay. Amen? Ibibigay niya lahat. Amen po. Ngayon, kapatid, yan ang tanong. How to live by your priorities, diba? Are you just giving? Or are you just contributing? O talaga bang committed ka sa Panginoon? Amen? Amen. Kasi ganun po tayo, di ba? Madalas, iisipin natin yung ating sarili. Yung parang, ito lang extra ko ang ibibigay ko. Amen? Pero yung baboy, ibahin natin. Talagang buong buhay ang ibibigay. Amen? Kapatid, Jesus is not asking to be one of your priorities. Hello? Ayaw po ng Panginoon na maging parte lang siya ng mga madami mong ginagawa sa buhay. Jesus is asking to be your life. Amen? Ang gusto ng Panginoon siya ang maging buhay po natin. Amen. Kaya kapatid, Exodus 20 verse 2 to 3. You shall have no other gods before me. Amen? Wala daw po tayong dapat ibang Diyos aside sa true living God. Amen? Kaya kapatid, willing ka ba na isurrender mo yung mga Diyos-Diyosan mo sa buhay mo?
Diyos-Diyosan, these are the idols that we have created in our lives. Ano man o sino man ang ating inuuna, sino man ang mas pinapahalagahan po natin compared kay Lord, sila ang ating idols. Sila ang ating mga Diyos-Diyosan. Ito po yung encouragement ni Samuel. Pagkatapos magkasala ng mga Israelita, di ba nga tinakwil nila ang Diyos? Ayaw na namin hari, gusto namin tao na hari. Ito po ang sabi ni Samuel sa kanila, sa chapter 12. Sabi niya, nagalit na kasi ang Lord dito eh. Kahit na summer, tinuldul, minuran, okay? Kasi God is showing that I am more powerful. Parang gano'n. So sa verse 19 ng 1 Samuel chapter 12, sabi pong ganyan, sabi ng mga Israelita kay Samuel, ipanalangin niyo po kami sa Panginoon na iyong Diyos upang hindi kami mamatay. Dahil dinagdagan namin ang aming mga kasalanan nang humingi kami ng hari. Ito yung sabi nila. Ito ang sagot ni Samuel sa kanila. Huwag kayong matakot. Kahit na nakagawa kayo ng masama, huwag ninyong talikuran ang Panginoon. Sa halip ay paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Madalas sa atin, kapatid, we condemn ourselves kapag nagkasala po tayo. Nagkasala ka, lalayo ka na kay Lord. Pero ito po sabi ni Samuel, kahit malaki yung nagawa niyong pagkakasala, huwag kayong tatalikod sa Panginoon. Paglingkuran niyo siya ng buong puso. Huwag kayong bumaling sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan. Hindi sila makakatulong o makakapagligtas sa inyo. Dahil wala silang silbi. Alang-alang sa kanyang pangalan, hindi dahil mabuti ka, kapatid. Hindi dahil top performer ka. Amen? Hindi dahil ginawa mo to, ganyan, ganyan. Hindi, kapatid. Sabi nga yan, alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Hindi mo ba comforting yun? Amen? Kahit bagsak ka minsan, no, ng paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Pero alang-alang sa pangalan ng Panginoon, dahil sinabi niya, ayaw niyang masira ang kanyang pangalan at reputasyon. Sabi niya dito, andiyan masyas ko buntok, andiyan tinakwil yun na ako. And ako pobre. How loving is our God. Andiyan palang masyas ka buntok. Andiyan mabiya ka pa, uli nga nakapabre, Lord. Amen? Kaya pala, until this very moment, nakakapagpatuloy tayo kahit antigas ng ulo natin. It's because of God's name. It's because of God's grace. Amen? Sabi niya, halang-alang sa kanyang pangalan, hindi kanyang pababayaan. Uling Christian ka. You are called after the name of God. Christian, Christ is the first word, diba? First cut doon sa salitang Christian. Amen? Christian. Without Christ, sabi niya, I am nothing. Christian, Christ, I am nothing. Without Christ, I am nothing. Amen? Kaya sabi dito, ikinalulugod niyang gawin kayong mga mamamayan niya. Ngunit dapat kayong magkaroon ng takot sa Panginoon at maglingkod sa Kanya ng tapat at buong puso. Again, buong puso. Alalahanin niyo yung mga ginawa niya in the past, sabi ganyan ni Samuel. Amen? Yun po yung encouragement sa atin. Maybe God was not first bago ka dumating sa lugar na ito. Pero kapatid, ito pong encouragement ng Lord sa atin. Go back. Balik ka sa love ni Lord. Balik ka sa presence ni Lord. Balik ka sa Word of God. Balik ka sa tuhod mo. Manalangin ka ulit. Amen? Make God first in our lives. Amen? Amen. Amen. Hindi po kayo kinokondemn ng mensaheng ito. Hindi. Ine-encourage tayo na unahin mo si Lord kasi yun ang makakabuti sa iyo. Amen? Tumayo po tayong lahat.
Sabi kong ganyan ni Saint Augustine, Christ is not valued at all unless He be valued above all. Hindi mo daw masasabi na importante sa'yo ang Diyos kung hindi siya ang pinakapapahalagahan mo. Amen? Kapatid, hindi lamang po accessories ang Diyos sa buhay natin. Amen? He is the main thing. He is the major thing in our lives. Amen po? He wants na maging Lord siya of all sa buhay po natin. Amen? Hindi lamang siya nandoon sa sala ng bahay natin, but He is the owner of the whole house. Amen? Baka pinapasok mo na si Lord sa puso mo o kung hindi pa. Amen? Ngayon yung panahon na bukas mo yung heart mo, sabi ng Revelations 21, kumakatok ako sa pintuan ng iyong puso. At kung pagbubuksan mo ako, it's conditional, if nasa iyo ang desisyon, sabi niya, kung pagbubuksan mo ako, papasok ako at kakain ako kasama mo. Amen? If you are willing to do that, tayo po'y mananalangin ngayon. Amen? Let's pray, Lord. Salamat po sa mensahe mo that we should have no other God before you. Wala na pong ibang Diyos sa buhay po namin kung di kayo, Panginoon. At kagaya ng utos mo, Lord, our hearts is open right now. Pumasok ka sa puso namin, sa buhay namin. Manahan ka. At Lord, samahan niyo po kami every moment ng buhay namin. Patawarin niyo kami, Lord, if in the past hindi ka namin nauna, hindi ka namin na-value. Lord, I pray right now, patawarin niyo kami. Linisin niyo kami ng iyong banal na dugo. Lord, tulungan niyo po kami sumunod sa inyo. Give us a pure heart and a clean hands, Lord. Simula po sa araw na ito, tulungan niyo po kami na maging loyal sa inyo, maging committed sa inyo, Lord. Hindi lamang po contribution ang ibigay namin when it is maluwag sa amin, when it is comfortable, yun lamang, Panginoon. But Lord, tulungan mo kami 100% to surrender everything to you. Dahil lahat naman po na meron kami galing sa iyo, Panginoon. Lord, kinikilala namin, you are Lord over our finances. You are Lord over our interests. You are Lord over our relationships. You are Lord over our schedules. And Lord, you are Lord even in our troubles. Panginoon, bigyan niyo po kami ng puso na ikaw ang inuuna, na ikaw ang tinatangi, ikaw ang talagang maging hari ng buhay po namin na ito. Even on this church, Lord, be the King. Be the Lord over True Vine World Harvest Church. Be the Lord over our family. Be the Lord over our nation. Be the Lord over Pampanga, Panginoon. Lord, take your place. Lord, take your place. Marami pong salamat, Holy Spirit. Thank you, Lord. Awitin po natin yung kantang Ikaw ang Hari by Doulos for Christ. No? At ito po yung gawin nating pangwakas na panalangin ngayong umagang ito. Dinideklara po natin ngayong umagang ito that Jesus is our Lord. Amen? That God, the true living God, the God of the Bible, is our God. Amen? Awitin po natin yung kantang Ikaw ang Hari. Yes, Lord. Ikaw ang Hari. Upang akong babala sa'yo,